May kailangan ka ba sa ura? Guys, ko lang kung tanongin po sa kanya kung ano po nangyari sa anak ko sa Crispin. Hindi po kasi siya umuwi kagabi. Crispin, yung bata magnanakaw? Ano po? Isa Krista na bata? Hindi ba nasa bahay niyo yun? Huwag kang magsinungaling. Hindi po! Bakit naman po ako magsasinungaling tungkol sa mga ganung bagay? At magnanakaw? Hindi po ganun ang aking mga anak. Hindi po siya magnanakaw. Dahil kayo mabuting ina. Oo, naiwan siya dito. Pero kanina lamang ay bigla siyang umalis. Pinadala kami ng maaga ng kura dito upang isubungan ko sa mga participate. Siguro ngayon, sila ay nasa iyong bahay para imaaga sa mga anak. Ano po? Hoy! Saan ka pupunta? Diyos ko, sana walang mangyari masama sa aking mga anak. Hoy, ikaw! Magbas ka rito! Mga participate, na-arresto na ba nila mga anak ko? Hindi ba ikaw si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata! Opo, ako po si Sisa, pero hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo na itanggi, baka lumanap ang sitwasyon. Senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Gusto ko liwin na ako ng anak mo. Senyor, nagmamakaawa po ako. Opo, mahirap po kami, pero hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Sanay na po kasi sa buhay ko. Sinungaling. Kung magmamatigas ka ng ulo, ikukulong ka namin hanggat sa maibalik ng anak mo ang mga ninakaw niya. Halika na! Mamamatay ka dito pag ikaw ay mas lalo pang magsisinungaling. Dumating ang Alpares sa bilangguan at nakita niya si Sisa. Sinabi ng Alpares na gawa-gawa lamang ng mga kura ang sinabi nila at pinakawalan niya si Sisa. Madaling umuwi si Sisa para hanapin ang mga kanyang anak. Uuwi na ako. Uuwi na ang nanay. Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Asa mga anak ko? Mga puno, nakita na ba ang mga anak ko? Mga kato, nakita na ba si Crispin? Nakita na ba ang mga anak ko? Basilio? Basilio! 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 Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mga anak ko! Samantala, sa parehong sandali, si Ibarra ay may kasamang guro sa harap ng ilog. Sinasabi ng guro na alam niya kung saan yung bangkay ni Don Rafael. Ito po, senyor. Dito po sila po ng bangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa informasyon. Buong buhay ako magpapasalamat. Senyor, hindi na po pala magpapalamat sa akin. Hindi na po ba nakita ng bangkay ang aking ama? Paumanin po, senyor, pero hindi. Kahit pag pinasipsip ni Teniente Guevara ang mga taon niyo dito, hindi pa rin po nahanap ang bangkay ng iyong ama. Malaki ang utang na loob mo sa aking ama. Opo, senyor. Yung ama niya po, tinulungan niya po ako makahanap ng tahanan. At binigyan niya rin po ako ng mga gamit upang sa pagtuturo. Sa totoo lang, kung hindi pa rin sa iyong ama, karamihan sa mga bata dito sa San Diego ay hindi marunong magsulat o magbasa. Iniwala ang aking ama sa edukasyon. Kahit nang wala po kayo, senyor, ganun pa rin po dito. Madalas na madalaw ang iyong ama sa aming paaralan. Binibigyan niyang ng salapi ang mga bata na masipag pero mahirap. Saan po ba ang inyong paaralan? Sa may silang po, sa kumbento ng Kura. Sa silong? Ang ibig niyong sabihin, walang sariling gusali ng mga paaralan dito?
Opo, senyor. Pero kahit kung ganun pa man po, nawa ko pa rin po ang pagtutulong sa mga kabataan gamit ang tulong ng iyong ama. Mabuti kung gayon. Ngunit, senyor, napagalitan po ako ni Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego. Dahil ayaw niya po na marunong magbasa ng mga bata ng mga ibang libro, imbes sa mga libro na pangreliyoso. Nais nilang manatili yung mga mangmang, mga bata dito. At hindi lang po yun, senyor. Dati, pinatigil ko po ang pagpapalo sa mga bata. Dahil sa tingin ko, masyado tong brutal. Pero, napagalitan po ako ni Padre Damaso dahil nais niya ang mga disiplina ang mga bata. Pero sa tingin ko, hindi yun nakakatulong sa edukasyon nila. Pero wala. Ayaw nilang pumasok sa eskwelahan. Kaya nung itinawag ang iyong ama, isang erehe at isang filibustero, nalungkot po ako. Pagkatapos ng 3 araw sa bisperas ng fiesta ng bayan, maraming mga bisita ay dumating sa San Diego, pati na rin si Maria Clara at Tia Isabel. Noong dumating si Maria Clara sa San Diego, dumiretso sa Ibarra sa tahanan ng kanyang nobya at kinausap niya ito. Pinag-usapan nilang dalawa tungkol sa hapunan na pinaplano ni Maria na magaganap sa tabi ng isang lawa. Sa susunod na araw, pagkatapos ng almusal, si Ibarra, Maria Clara at ang kanilang mga kasama ay sumakay ng barko. Sila ay pupunta sa lokasyon kung saan gaganapin ang hapunan. Ngunit habang papunta sa hapunan, may nakita sila isang buhaya. Tumalon si Elias sa tubig para alisin ang buhaya sa daan. Sumunod din si Ibarra. Yung pagkataas nila, ikukulong na dapat ng mga Guardia Civil si Elias. Subalit, ipinaglaban ni Ibarra si Elias. Sa susunod na araw, nang hingi ng payo si Ibarra kay Tasio. Gayang araw po, Ginang Tasio. Aba, hindi si Senyor Ibarra. Oh! O siya, kung may pagsasagawa ka sa iyong isip, Senyor Ibarra, dapat mo itong dalhin sa mga kura at gobyerno. Ito lang ba ang iyong masasabi sa akin? Pero baka ikaw'y mabigo, Senyor Ibarra. Iintindihan ko po. Pero paano naman ang aking nobya? Ka! Oh, Mahal na mahal ka ng iyong nobya, Senyor Ibarra. Ngunit, magdahan-dahan ka sa mga taong malapit sa kanya. salamat, Ginoong Tasio. Bago umalis, nais ko sabihin na ako'y naniniwala sa iyo. Inaasa ko ang iyong payo ay magiging gabay para sa akin. Paalam, Ginoong Tasio. Paalam, Senyor Ibarra. Magdahan-dahan ka, mga tao. Yung ilalagay na ni Ibarra ang unang bato sa kanyang paaralan, ang lalaking dilaw ay hinila ang tali at bumagsak ang malaking bato sa taas nila Ibarra. Si Ibarra ay naligtas ni Elias, kaso namatay ang lalaking dilaw. Senyor Ibarra, meron po naghihintay po sa iyo sa labas. At meron po rin akong liyang para sa iyo, galing sa alkalde. Gracias, mga nando. Pero sino nasa pintuan? Patawagan mo po siya. Elias, maligayang pagdating, mga kaibigan. Bakit ka nagpunta rito? Iniligtas mo ko. Kung hindi sa'yo, Magiging para sa iyo yung siguro kung walang kaaway ng ng dami. kalaban? Meron akong kalaban? Lahat tayo ay meron sa iyo, Ibarra. Ang taong nagtitak ng pumatay sa iyo ay isa sa kanila. Hindi ako sigurado sa iyo. Sihisi ako napatay ng taong yun. Kung buhay pa siya, maaari niyang bigyan ako ng ilang tala kung sino ang kalaban ko. Kung buhay pa siya, baka nakatakas siya sumala sa amin ng patawang ng tao. Ngunit, marahil ito ang kalooban ng Diyos na siya ay patay. Paalam, Ginoong Ibarra. Inaalis na. Sa isang pagtitipon, Mahal na kulang.
Habang naglilinis ang mga sakrista, may nakita silang kabon ng ulan. Sa tingin ko nakita sa inyo. Hindi yan sa akin. Pero iwan mo lang dito. Paalam na po. Ay Padre Thomas ito. Diyos mio! Hindi ako makapaniwala. Diyos mio! Hindi ako makapaniwala.